5 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. Pero sa gitna ng bagyo sa Baguio, iniwan ako ng sarili kong asawa sa nagbabagang bakal ng sasakyan para lang iligtas ang kanyang kalaguyo. Ang akala ni General Gideon Alcaraz, doon na natapos ang kwento ko. Hindi niya alam. Ang dugong dumanak sa aking noo ang siyang naghugas sa aking kahinaan. Ako si Amara Liwanag, at ngayong gabi, ang aninong binalewala nyo ay magbabalik bilang isang bagyong wawakasan ang inyong kapangyarihan. Handa ka na bang lumuhod, General? Huwag kang mag-alala, Lira. Intindihin mo, obligasyon lang ang lahat ng ito. Si Amara? She's just a name on a piece of paper. My heart was never hers, and she knows her place in my life. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Gideon sa kabilang linya ng telepono ay tila mga palasong may lason na bumaon ng malalim sa dibdib ni Amara. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, hawak ang isang maliit at mamahaling kahon na naglalaman ng isang antigong kompas, isang espesyal na regalo para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Buong akala niya, ang 5 taon ng pananahimik, pagsisilbi at pagiging perpektong asawa sa likod ng isang tinitingalang general ay sapat na upang makamit ang kahit katiting na puwang sa puso ng lalaki. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa hagupit ng bagyong humahampas sa labas ng kanilang mansyon. Sa loob ng silid, patuloy ang malamig na tinig ni Gideon. Walang bahid ng pag-aalinlangan habang tinitiyak sa kanyang tunay na minamahal na ang pagsasama nila ni Amara ay isa lamang malamig na kasunduan. Nabitawan ni Amara ang kahon. Walang tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw dahil nilamon ito ng malakas na kulog sa labas. Ngunit sa loob ng kanyang pagkatao, naramdaman niya ang isang malakas na pagguho. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa pananabik ay ngayon ay tila nanigas sa lamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok sa silid upang maniskandalo. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa mga luha. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod. Dala ang isang desisyong nabuo sa gitna ng pagkawasak. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas sa ilalim ng nagngangalit na langit ng Baguio. Habang nagmamaneho siya sa madulas at palikulikong kalsada ng Cannon Road, ang paningin ni Amara ay pinalalabo hindi lamang ng malakas na ulan, kundi ng mga alaala ng 5 taong pagtitiis. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagyuko sa pamilya Alcaraz, ang bawat gabing naghintay siya sa malamig na hapagkainan, lahat ay tila naging basurang itinapon sa kawalan. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang kasalubong na truck ang biglang bumulaga sa kanya. Sa isang iglap, nawalan ng kontrol ang sasakyan. Ang tunog ng umiiyak na gulong sa basang semento ay huling bagay na narinig niya bago ang isang malakas na pagbaliktad. Ang bakal ay nayupi, ang salamin ay nagkapira-piraso, at ang mundo ni Amara ay bumaliktad hanggang sa tumigil ang lahat sa isang madilim na bangin. Duguan, naipit ang mga binti sa ilalim ng manibela, pilit na idinilat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang amoy ng gasolina at basang lupa ay humahalo sa malapot na dugong dumadaloy sa kanyang noo. Sa gitna ng kanyang panghihina, nakita niya ang pamilyar na mga ilaw ng sasakyang militar. Ang kanyang puso, sa kabila ng lahat, ay tumibok ng pag-asa. Gideon, mahinang bulong niya, ang kanyang daliri ay pilit na umaabot sa pinto ng sasakyan. Huminto ang convoy. Bumaba si Gideon, ang kanyang uniforme ay tila sumasalamin sa kapangyarihan at awtoridad. Ngunit hindi siya tumakbo patungo sa sasakyan ni Amara. Sa dikalayuan, isa pang sasakyan ang nakasubsob sa gilid ng puno. Ang sasakyan ni Lira. Nakita ni Amara sa pamamagitan ng basag na salamin ang kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan, nilagpasan ni Gideon ang nagbabagang sasakyan ni Amara.
Hindi man lang siya lumingon sa direksyon kung saan alam niyang naroon ang kanyang asawa. Sa halip, mabilis niyang binuhat si Lyra mula sa kabilang sasakyan, niyakap ito ng mahigpit at isinakay sa kanyang military jeep upang isugod sa ospital. Naiwan si Amara sa loob ng nagbabagang bakal sa gitna ng putikan at ulan. Ang sakit ng kanyang mga bali na buto ay wala sa kalingkingan ng sakit na makitang ang taong pinag-alaya niya ng buhay ay handa siyang iwan sa bingit ng kamatayan para sa iba. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan pa ba kukuha ng lakas ang isang pusong? Hindi lang basta dinurong, kundi tuluyan ng kinalimutan ng kaisa-isang taong dapat ay nagligtas dito. Malamig. Masyadong malamig ang puting silid na kinalalagyan ni Amara, ngunit mas malamig pa rito ang pakiramdam ng kawalan na namamayani sa kanyang dibdib. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng sarili niyang natuyong dugo na hindi pa lubos na nabubura sa gilid ng kanyang mga kuko. Bawat paggalaw ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding kirot. Tila ba ang bawat buto niya ay pilit na kumakawala sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng pisikal na paghihirap na ito, ang kanyang isipan ay nananatiling gising, paulit-ulit na ipinapakita ang imahe ni Gideon na binuhat si Lyra palayo sa kanya. Bumukas ang pinto ng silid ng walang pasabi. Hindi ang asawa niya ang pumasok, kundi ang kanyang biyenan na si Doña Victoria. Ang matanda ay maayos na maayos ang pananamit, walang bakas ng pag-aalala sa mukha, kundi bakas ng pagkainis. Ni hindi nito nilapitan ang kama ni Amara. Sa halip ay tumayo ito sa malayo habang tila diring-diri sa nakikitang kalagayan ng manugang. Amara, Diyos ko naman! Look at what you've done to yourself! Alam mo bang nagkakagulo ang mga reporter sa labas dahil sa nangyari? Ang sabi ni Gideon, nagmadali ka raw umalis sa bahay kaya ka na aksidente. Now, the Alcaraz name is being dragged into this mess dahil sa pagiging emosyonal mo. Ang sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng pangaral sa halip na pag-aaruga. Tinitigan siya ni Amara gamit ang kanyang namamagang mga mata. Nasaan si Gideon? Ang tanging naisagot niya. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. He's with Lyra. The poor girl is traumatized. Gideon is doing his duty as a gentleman to ensure her safety. At ikaw, sana ay mag-isip-isip ka rin. Kung hindi ka naging pabaya sa pagmamaneho, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon. Patuloy ng matanda habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, ang tanging mahalaga pa rin sa pamilyang ito ay ang kanilang pangalan, hindi ang buhay ng taong 5 taon nilang ginawang alipin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang huling hibla ng kanyang pagmamahal para kay Gideon na tuluyan ng naputol. Ang aninong sumunod sa kanila ng mahabang panahon ay tuluyan ng namatay sa dilim ng silid na iyon. Nang umalis si Doña Victoria, pumasok ang isang lalaking hindi pamilyar kay Amara. Hindi siya nakasuot ng uniporme ng militar. Simple lamang ang kanyang suot. May bahid pa ng putik ang kanyang bota at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal lang hindi nakikita ni Amara. Tunay na malasakit. Sino ka? Mahinang tanong ni Amara. Joaquin. Joaquin Dalisay. Ako ang nakakita sa iyo sa bangin. Ako ang humila sa iyo palabas bago pa tuluyang sumabog ang makina ng sasakyan mo. Ang sagot ng lalaki. Ang boses niya ay mahinahon. Tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito. Tumingin si Amara sa lalaki. Ito ang taong nadligtas sa kanya habang ang sariling asawa ay hinayaang mamatay siya. Salamat, Joaquin. Salamat sa pagligtas sa isang taong wala ng halaga. Lahat ng buhay ay may halaga, Amara. Minsan, kailangan lang nating iwanan ang mga taong hindi nakakakita nito. Makahulugang sagot ni Joaquin
bago siya nagpaalam upang bigyan ng pagkakataon si Amara na makapagpahinga. Ngunit hindi nagpahinga si Amara. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang ballpen at ang mga papeles sa gilid ng kanyang mesa. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, isinulat niya ang kanyang pangalan sa dulo ng dokumentong magtatapos sa kanyang paghihirap. Ang bawat titik ng kanyang pirma ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang tinirhan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na dati ay sumisimbolo sa kanyang mga pangarap ay ngayon ay isa na lamang mabigat na kadena. Inilapag niya ito sa ibabaw ng nilagdaang annulment papers. Wala nang Amara Alcaraz na magmamakaawa para sa pag-ibig. Wala nang aninong tatayo sa likuran ng isang general. Sa gabing iyon, ang huling bakas ng kanyang kahapon ay iniwan niya sa malamig na silid na yon kasama ang dugong dumanak sa kanyang noo. Tumayo siya mula sa kama, kahit na bawat hakbang ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang kalamnan. Pilit niyang binuhat ang kanyang sarili patungo sa bintana. Ang ulan sa labas ay humupa na, at sa malayo, nagsisimula ng sumilip ang unang sinag ng bukang liwa-ayway. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, napansin niya ang isang maliit na sobre na iniwan ni Joaquin sa mesa. Nang buksan niya ito, may nakasulat na isang numero at isang maikling mensahe. Kung kailangan mo ng matutuluyan kung saan walang makakahanap sa iyo, tumawag ka. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Amara sa singsing na naiwan sa mesa. Ang tanong na lamang ay kung hanggang saan siya dadali ng kanyang mga paa bago matuklasan ni Gideon na ang asawang binaliwala niya ay wala na sa kanyang kapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Amara sa malamig na sahig ng ospital ay tila isang paghukay sa sarili niyang libingan, ang libingan ng 5 taong pagtitiis at maling pag-asa. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga dokumento at ilang mahahalagang gamit. Dahan-dahan siyang lumabas sa pinto sa likod upang iwasan ang mga bantay na inilagay ni Doña Victoria. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kahinaan, ngunit ang apoy sa kanyang kalooban ay sapat na upang itulak siya pasulong. Sa labas, naghihintay ang isang lumang sasakyan. Hindi ito ang marangyang kotse ng mga Alcaraz na puno ng palamute, ngunit walang laman, kundi isang simpleng jeepney na pagmamay-ari ni Joaquin. Nang makita siya ng lalaki, mabilis itong bumaba at inalayan siya ng braso. Walang salitang binitawan, ngunit ang higpit ng hawak ni Joaquin ay nagbigay kay Amara ng seguridad na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sigurado ka na ba rito, Amara? Tanong ni Joaquin habang tinutulungan siyang makaupo. Ang boses nito ay parang mahinang agos ng tubig sa isang tuyong bates. Kailangan kong mawala, Joaquin. Kung hindi ako aalis ngayon, baka tuluyan na ako mabulok sa anino nila. Sagot ni Amara. Tumingin siya sa bintana habang unti-unting lumalayo ang ospital sa kanilang paningin. Ang Baguio, na dati ay simbolo ng kanilang bakasyon at saya, ay ngayon ay isa na lamang piping saksi sa kanyang paghihirap. Dinala siya ni Joaquin sa isang maliit at liblib na barangay sa paanan ng bundok. Ang bahay ay gawa sa kahoy at kawayan, napapalibutan ng mga luntiang puno at ang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan. Dito, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin sa mga dahon, isang katahimikan na tila gamot sa nagangalit na ingay sa loob ng isipan ni Amara. Sa loob ng ilang linggo, namuhay si Amara sa ilalim ng pangangalaga ni Joaquin. Habang nagpapagaling ang kanyang mga sugat, sinimula niyang buksan ang mga lumang libro ng heolohiya na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang mga bato, ang mga tectonic plates, ang mga lihim ng ilalim ng lupa. Ito ang mundong dati niyang minahal bago siya nabulag ng pag-ibig kay Gideon. Sa bawat pahinang binabasa niya, tila ba unti-unti ring naghihilom ang mga bitak sa kanyang sariling pagkatao. Ang mga bato ay parang tao rin, sabi ni Joaquin isang hapon habang pinapanood si Amara na sinusuri ang isang piraso ng quartz sa kanyang palad.
Kailangan nilang dumaan sa matinding pressure at init bago sila maging matatag at kumislap. Mumiti si Amara, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Siguro nga ay masyadong matagal ang naging pressure sa akin, Joaquin. Ngayon, gusto ko nang malaman kung ano ang kaya kong maging. Habang abala si Amara sa pagbuo ng kanyang bagong buhay, sa Manila naman ay unti-unting nababalot ng tensyon ang mansyon ng mga Alcaraz. Pumasok si Gideon sa kwarto sa ospital na kinalalagyan ni Amara noon, dala ang isang pumpon ng mga bulaklak na puti. Isang huling pagtatangka na ayusin ang nagawa niyang pagkakamali matapos ang matinding sermon mula sa kanyang mga superior sa militar tungkol sa kanyang imahe. Ngunit sinalubong siya ng isang bakanteng kama. Malinis ang silid, tila ba walang taong nanirahan doon? Ang tanging naiwan ay ang gintong singsing na nakapatong sa ibabaw ng isang puting papel. Lumapit si Gideon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa isang hindi maipaliwanag na takot. Kinuha niya ang papel at binasa ang nakasulat. Annulment of marriage. Kasama nito ang isang maikling sulat sa sulat kamay ni Amara. Iniligtas mo siya dahil siya ang mahal mo. Ngayon, inililigtas ko ang sarili ko dahil wala na akong asawang aasahan. Huwag mo na akong hanapin, Gideon. Para sa akin, namatay na ako sa bangin na iyon kasama ang pag-ibig ko sa iyo. Nalaglag ang mga bulaklak mula sa kamay ni Gideon. Ang bawat talulot ay bumagsak sa sahig na tila mga piraso ng kanyang pride na unti-unting nadudurog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng makapangyarihang general ang isang uri ng pagkatalo na hindi kayang ayusin ng anumang taktika o baril. Isang uri ng pagkatalo na nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang kawalan na hindi niya akalaing mararamdaman niya para sa babaeng itinuring niya lang na anino. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat na hininga ni Gideon habang mahigpit niyang kinukuyong ang singsing sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Ngunit kahit anong higpit ng kanyang hawak, alam niya sa kanyang kalooban na ang ibon ay tuluyan ang nakawala sa hawla at ang dilim ay nagsisimula pa lamang lumukob sa kanyang mundo. Gideon, natatakot ako. Baka galit sa akin si Amara. Baka kaya siya nawawala ay dahil gusto niya tayong saktan sa pamamagitan ng pag-aalala natin. Ang boses ni Lyra ay nangangatog, puno ng pait at tila ba pasa niya ang buong daigdig habang nakasubsob ang muka sa balikat ni Gideon. Nakaupo sila sa loob ng isang marangyang suite sa ospital, isang silid na mas malaki at mas maganda kaysa sa kinalagyan ni Amara noon. May mga sariwang bulaklak sa paligid at mga mamahaling prutas. Lahat ay galing sa utos ni Gideon upang matiyak na magiging komportable ang babaeng niligtas niya. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, ang mga mata ni Lyra ay nananatiling matalas, mapagmatyag, sa bawat reaksyon ng lalaking nasa harap niya. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang kahinaan bilang isang sandata. Huwag mong isipin yan, Lyra. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Sagot ni Gideon, ngunit ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, malayo, at walang buhay. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ni Lyra, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi gumagalaw upang haplusin ito. Ang kanyang isipan ay nakapako sa imahe ng bakanting kama sa kabilang ospital at ang piraso ng gintong nakatago sa kanyang bulsa. But Gideon, everyone is talking. Sinasabi nila na pinabayaan mo ang asawa mo. I feel so guilty. Kung hindi mo siguro ako inuna, baka nandoon pa si Amara sa tabi mo. Patuloy ni Lyra. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumakapit sa uniforme ni Gideon. Baka naman sinasadya niyang magtago para magmukha tayong masama sa harap ng maraming tao. You know how she is. Quiet but calculating. Dito, bahagyang kumirot ang panga ni Gideon. Amara was never calculating, Lyra. She was just there. Exactly.
She was just there, waiting for you to make a mistake. And now she's using this accident to play the victim. Ang mabilis na hirit ni Lyra. Ang kanyang gaslighting ay dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Gideon. Hayaan mo na siya. Kung gusto niyang umalis, ibigay mo ang gusto niya. You've done more than enough for her for 5 years. Pinakasalan mo siya dahil sa utos ng pamilya mo, hindi ba? You sacrificed your happiness for her. Ngayon, oras na para isipin mo naman ang sarili mo. At tayo. Tumayo si Gideon nang hindi nagsasalita. Hindi niya kayang tagalan ang ingay ng boses ni Lyra. Ang boses na dati ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon ay tila isang nakakarinding tunog ng sirang plaka. Lumakad siya patungo sa bintana at tinitigan ang nagdidilim na kalangitan ng Manila. Nang gabing iyon, bumalik si Gideon sa kanilang mansyon. Ang bahay na dati ay tila puno ng buhay dahil sa presensya ni Amara kahit na hindi niya ito pinapansin. Ngayon, ang bawat sulok ay tila humihinga ng kalungkutan. Pumasok siya sa kanilang silid at naupo sa gilid ng kama. Nasanay siya na sa oras na ito, may mainit na kape na naghihintay sa kanya sa bedside table. Nasanay siya na ang kanyang mga gamit ay maayos na nakasalansan. Ang kanyang uniforme ay mabango at bagong plansa. Ngunit na yon, ang mesa ay puno ng alikabok. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at sinubukang tawagan ang numero ni Amara sa ika-100 pagkakataon. The number you dialed is no longer in service. Isang malakas na paghampas ng kanyang kamao sa mesa ang bumasag sa katahimikan. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa lumalaking butas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, tila naririnig niya ang marahang yabag ni Amara sa pasilyo. Ang mahinang, "Welcome home, Gideon!" na palagi niyang binabalewala noon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan sa intelligence unit. "General, we found a witness. May nakakita sa asawa niyo na sumakay sa isang lumang sasakyan kasama ang isang sibilyan noong gabi ng aksidente. Ang lalaking kumuha sa kanya, siya ang parehong tao na nag-report ng accident niyo sa Cannon Road." Nanigas si Gideon. Ang kanyang mga mata ay nanlisik dahil sa isang bagong damdamin, selos. Isang mabangis at mapait na selos na hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa babaeng itinuring niyang walang halaga. Sino ang lalaking yun? At bakit mas pinili ni Amara na sumama sa isang estranjero kaysa bumalik sa kanya? Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim na kwarto, tinititigan ni Lyra ang isang litrato ni Amara sa kanyang tablet. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang dahan-dahan niyang pinupunit ang digital na imahe. "Huwag ka nang babalik, Amara. Dahil sisiguraduhin ko na sa oras na mahanap ka ni Gideon, wala ka nang babalik ang danggal. 5 taon. Sapat na panahon para ibaon ang mga alaala sa ilalim ng makapal na sapin ng lupa. Ngunit para kay Amara, ang 5 taon ay hindi lamang tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang bagong pagkatao mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng isang malawak na mining site sa malayo at mabatong bahagi ng South America, ang hangin ay puno ng alikabok at init. Ngunit sa loob ng isang pansamantalang opisina na puno ng mga digital na mapa at seismic data, ang atmosfera ay malamig at kontrolado. Nakatayo si Amara sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at maayos na nakatali, malayo sa mahaba at kulot na buhok na dati ay hinahayaan niyang haplusin ni Gideon. Ang kanyang suot ay hindi na mga mamahaling seda at lace, kundi isang matibay na cargo pants at isang t-shirt na may mansa ng lupa sa siko. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at tanging pagluluto lamang ang alam gawin, ay ngayon ay may mga kalyo na. Mga marka ng libu-libong oras ng pag-akyat sa mga bundok at pagsusuri sa mga matitigas na bato. Inginiliwanag, the core samples from Sector 4 are ready for analysis. The local government is pressuring us for the safety report.
ang sabi ng kanyang assistant na si Sofia sa wikang Ingles. Tumingin si Amara sa monitor nang hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagmamakaawa, ay ngayon ay tila 2 piraso ng obsidian, maitim, matigas, at malalim. Tell them to wait. The tectonic activity in that area is unstable. I won't sign any clearance until I'm 100% sure that no lives will be buried under that mountain. Ang sagot niya sa isang matatag at autoritatibong tinig. Hindi na siya ang Amara na tumitimbang ng bawat salita bago magsalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ngayon, ang kanyang salita ay batas sa loob ng site na iyon. Siya na ngayon si Engineer Amara Liwanag, isa sa mga pinagkakatiwalaang consultant ng International Geological Union. Sa bawat gabing nag-iisa siya sa kanyang cabin, malayo sa ingay ng Manila, madalas niyang hinahawakan ang maliit na pilat sa kanyang noo, ang tanging alaala na natira mula sa gabing iyon sa Baguio. Hindi na ito masakit. Isa na lamang itong mapa ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Sa loob ng 5 taon, sa tulong ni Joaquin na naging tulay niya sa mga scholarship at koneksyon sa ibang bansa, muling binuo ni Amara ang kanyang pangarap. Kumusta ang pakiramdam ng pagiging malaya, Amara? Madalas itanong ni Joaquin sa kanilang mga video call. Masarap, Joaquin. Parang hangin sa tuktok ng bundok. Mahirap abutin. Pero kapag nandoon ka na, sulit ang bawat sugat sa paa. Ang palagi niyang sagot. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang nayanig ng isang gabi habang tinatapos ni Amara ang kanyang huling ulat para sa buwan. Isang urgent email ang pumasok sa kanyang inbox mula sa Department of Environment and Natural Resources ng Pilipinas. Ang subject line ay naging sanhi ng panandaliang paghinto ng kanyang mundo. Urgent. Geological emergency in Northern Luzon. Military base at risk. Binasa ni Amara ang mga detalye. Isang malaking kampo ng militar sa paanan ng Cordillera Mountains ang nanganganib na lamunin ng isang higanting landslide dahil sa sunod-sunod na lindol at bagyo. Ang pangalan ng kampo ay tila isang multong bumangon mula sa hukay. Camp Alcaraz. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng tadhana. Ang lugar na kailangan ng kanyang tulong ay ang mismong lugar kung saan itinatayo ni Gideon ang kanyang bagong imperyo. Ang buhay na kailangan niyang iligtas ay ang buhay ng mga taong dati ay binaliwala ang kanyang sariling buhay. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Amara. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinitigan ang mga bituin na tila mga diamanteng nakakalat sa langit. Amara? Tawag ni Sofia mula sa pinto. The Philippine government is asking for your immediate deployment. They say you are the only one who can read that specific terrain. Should I book the flight? Humarap si Amara sa kanyang assistant. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang pader ng matigas na granite. Book it, Sofia. It's time for me to face the ghost of the woman I used to be. Habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit, isang kaisipan ang nananatili sa kanyang isipan. Hindi siya babalik para maghigante. Hindi siya babalik para sa galit. Babalik siya bilang isang bagyong mas malakas kaysa sa bagyong sumira sa kanya noon. Ngunit ang hindi alam ni Amara, sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng Camp Alcaraz, tinititigan ni Gideon ang isang lumang litrato ng kanyang asawa, habang ang lupa sa paligid niya ay dahan-dahang gumuguho. Ang muling pagtatagpo ay hindi na maiiwasan, at sa pagkakataong ito, ang tadhana ay may dalawang mukha, pagliligtas o tuluyang pagkawasak. Ang bawat medalya sa dibdib ni General Gideon Alcaraz ay tila nagiging mas mabigat sa bawat taon na lumilipas. Sa edad na 40, nakamit na niya ang rurok ng kanyang karera sa militar. Siya ang pinakabatang opisyal na nakarating sa ganitong ranggo, tinitingala ng mga kawal at kinatatakutan ng mga kaaway.
Ngunit sa tuwing magsasara ang pinto ng kanyang malawak na opisina sa Camp Alcaraz, ang tanging natitira ay ang nakabibinging katahimikan ng isang buhay na walang laman. Naupo si Gideon sa kanyang swivel chair at dahan-dahang hinilot ang kanyang sentido. Sa kanyang harapan ay ang isang tasang kape na inihanda ng kanyang aide. Kinuha niya ang tasa at humigop, ngunit agad din itong ibinaba nang mabaluktot ang kanyang mukha sa pait. Hindi ito ang tamang timpla. Masyadong matapang, masyadong matabang, walang kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, wala pang sinuman ang nakakuha sa timpla ng kape na nakasanayan niya noon. Ang timplang may kasamang pag-ibig na palagi niyang binabalewala. Gideon! Kanina pa ako tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot ang phone mo? Ang boses ni Lyra ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Pumasok ang babae nang hindi kumakatok. Ang kanyang suot ay isang mamahaling designer dress na tila hindi angkop sa loob ng isang kampo militar. Sa loob ng 5 taon, nanatili si Lyra sa tabi ni Gideon. Pilit na pinupunan ang puwang na iniwan ni Amara. Ngunit para kay Gideon, si Lyra ay naging isang obligasyon na lamang. Isang paalala ng maling desisyong ginawa niya noong gabing yon sa Baguio. May ginagawa ako, Lyra. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang pupunta rito nang walang pasabi. Malamig na sagot ni Gideon nang hindi tumitingin sa kanya. At kailan mo ba ako bibigyan ng oras? Palaging trabaho, palaging ang kampo. 5 taon na, Gideon. 5 taon na tayong ganito. Kailan mo ba balak ayusin ang papel ng annulment para makapagpakasal na tayo ng maayos? Ang bulyaw ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong sabihing umaasa ka pa rin na babalik ang babaeng yon. Patay na si Amara, Gideon. Nilayasan ka niya dahil hindi ka niya mahal. Dahan-dahang tumayo si Gideon. Ang kanyang tindig ay tila isang nagbabadyang bagyo. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, Lyra. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Ako ang nanatili. Ako ang nag-alaga sa iyo nang iwan ka niya. Patuloy ni Lyra, ang kanyang boses ay nagiging paos dahil sa pilit na pag-iyak. Pero kahit kailan, hindi mo ako tiningnan ng gaya ng pagtingin mo sa kanya noon. Bakit? Dahil ba hanggang ngayon ay nakukonsensya ka pa rin? Hindi sumagot si Gideon. Sa halip ay lumakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang mga sundalong nag-eensayo sa ilalim ng init ng araw. Ang konsensya ay isang luxury na hindi niya kayang bayaran noon. Ngunit ngayon, ito ay naging isang aninong sumusunod sa kanya kahit sa pagtulog. Maya-maya ay isang kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang chief of staff na may dalang folder na pula, tanda ng isang emergency. General, we have a problem. The seismic sensors in the Northridge are failing. The cracks in the foundation of the main barracks are widening. If the rain continues tonight, the whole camp will be buried under 5,000 tons of mud and rock. Agad na naging alerto si Gideon. Ang kanyang pagiging general ay muling nanaig. What about the evacuation? We are preparing, sir, but we cannot move the heavy equipment in the communications hub without a proper geological assessment. The government has already contacted the international consultant we requested. Who is it? Tanong ni Gideon habang kinukuha ang kanyang tactical jacket. The best in the field, General. Sabi nila, siya lang ang nakagawa ng matagumpay na stabilization sa mas malalang terrain sa Chile at Peru. She's a Filipina based abroad. Engineer Liwanag. Napatigil si Gideon sa pagsusuot ng kanyang jacket. Ang pangalan ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Liwanag. Isang karaniwang apelido. Ngunit sa puso ni Gideon, ito ay isang pangalang matagal na niyang pilit na ibinabaon. Liwanag? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Yes, General. Engineer Amara Liwanag. She just landed at Clark. She will be here in 3 hours. Sa sandaling yon, ang mundo ni Gideon ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kape na kanina ay matabang,
ay biglang naging mapait sa kanyang lalamunan. Lumingon siya kay Lyra, na ngayon ay maputla rin ang mukha dahil sa narinig na pangalan. Ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang anino, ay babalik ngayon bilang kaisa-isang tao na may hawak ng kanyang buhay at ng buong Camp Alcaraz. "General," tawag na kanyang staff. "Are you all right?" Inayos ni Gideon ang kanyang uniforme, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad, ngunit sa loob niya, isang matinding takot at pananabik ang naglalaban. "Tell everyone to prepare. I will meet her personally at the landing pad." Ang bawat pagyanig ng lupa ay tila isang babala. Hindi lamang para sa kaligtasan ng kampo, kundi para sa isang kasalan ng matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga gunita. Nakatayo si Gideon sa gitna ng command center. Tinititigan ang monitor na nagpapakita ng mga pulang linya ng seismic activity. Ang bawat guhit ay tila isang mapangahas na tawa ng kalikasan, nagbabadyang lamunin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa labas, ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa mga bubong na yari sa bakal na lumilikha ng isang nakabibinging ingay na tila libu-libong maliliit na martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. "General, kailangan na natin ang desisyon ng geologist. Ang pundasyon ng supply depot ay nagsisimula ng bumigay." Ulat ng isang opisyal, ang boses ay puno ng kaba. Ngunit ang isipan ni Gideon ay wala sa supply depot. Nakatuon ang kanyang pansin sa orasan sa dingding. 20 minuto na lamang. Sa loob ng 20 minuto, ang helicopter na nadadala kay Engineer Liwanag ay lalapag sa gitna ng kampo. Ang bawat segundo ay tila isang mabagal na pagtulo ng lason sa kanyang sistema. "Gideon, makinig ka sa akin. Siguradong nagkakamali lang sila ng pangalan. Hindi siya yon. Hindi maaaring ang mahinang babaeng yon ang maging tanyag na engineer na sinasabi nila." Ang mariing bulong ni Lyra sa kanyang tabi. Mahigpit ang hawak ni Lyra sa braso ni Gideon. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa tela ng kanyang uniforme. Hindi lumingon si Gideon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dilim sa labas ng bintana. Ang sabi ng Clark Aviation, ang pangalan niya ay Amara Liwanag. Ilan ba ang Amara Liwanag na kakilala mo, Lyra? At ilan sa kanila ang may dahilan para panuurin tayong maglaho sa ilalim ng putik? Kung siya man yon, huwag mong kakalimutan na ikaw ang general dito. Ikaw ang may kapangyarihan. Ang giit ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang makuha. Binitawan ni Gideon ang braso ni Lyra nang may halong pandidiri. Lumakad siya palabas ng command center. Binabagtas ang maputik na daan patungo sa landing pad. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng nakaraan. Naaalala niya ang gabing iyon sa Baguio. Ang parehong amoy ng basang lupa, ang parehong lamig na humahalay sa buto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang magdedesisyon kung sino ang ililigtas. Sa di kalayuan, narinig ang malakas na ugong ng makina ng helicopter. Ang hangin na nililikha ng mga talim nito ay nagpalipad ng mga alikabok at tuyong dahon sa paligid. Ang mga sundalo ay mabilis na humanay, nakasaludo, naghihintay sa taong magdidikta ng kanilang kaligtasan. Dahan-dahang bumaba ang helicopter sa gitna ng landing pad. Ang malakas na ilaw nito ay tumama sa mukha ni Gideon, dahilan upang mapasingkit ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang kamay ay nakakuyom. Hinahawakan ang maliit at sirang piraso ng kompas na pinulot niya 5 taon na ang nakalilipas. Isang sikretong hindi niya kailanman naitapon. Bumukas ang pinto ng helicopter. Isang pares ng matitibay na bota ang unang tumapak sa maputik na semento. Sumunod ay ang isang figura na balot ng isang itim na tactical raincoat. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa, walang bakas ng pag-aalinlangan. Nang dahan-dahang ibaba ng babae ang hood ng kanyang suot, tila tumigil ang paghampas ng hangin sa pandinig ni Gideon. Ang liwanag mula sa floodlights ay tumama sa isang mukha, nakabisado niya ang bawat linya. Ngunit na yon,
ay tila gawa sa matigas na marmol. Ang mga mata ni Amara ay tumingin ng diretso sa kanya, hindi bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang hukom na handang magbaba ng hatol. Engineer Liwanag is on site. Ang malakas na anunsyo ng aid, ngunit tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig ni Gideon. Walang kurap na lumakad si Amara patungo sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila pagguho ng mundo ni Gideon. Nang tumigil siya sa harap ng general, ang distansya nila ay sapat na upang maamoy ni Gideon ang bango ng ulan at ang pamilyar na amoy ni Amara na ngayon ay hinaluan na ng tapang. General Alcaraz? Ang panimula ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na tubig, malamig, tahimik, ngunit may kakayahang lumunod. I believe we have a mountain to save. Or are we going to stand here and wait for it to bury us all, just like before? Ang loob ng conference room ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, mas mabigat pa sa mga ulap na nakalukob sa labas ng kampo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabigat na paghinga ni Gideon habang hindi niya maalis ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa harap ng mga digital na mapa. Ito ang Sector 7, panimula ni Amara. Ang kanyang daliri ay mabilis na itinuro ang isang bahagi ng bundok na kulay pula sa screen. Ang kanyang boses ay walang alinlangan, tila isang talim na humihiwa sa hangin. Ang soil saturation ay umabot na sa critical level. Kung hindi nyo ililikas ang mga tauhan sa silangang bahagi ng kampo sa loob ng susunod na 2 oras, ang landslide ay hindi na lang magiging posibilidad. Ito ay magiging isang tiyak na trahedya. Amara, ang mahinang tawag ni Gideon. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na tila isang dalangin, puno ng pagkalito at hindi maipaliwanag na pangungulila. Dahan-dahang itinigil ni Amara ang kanyang ginagawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gideon. Walang galit, walang pot, kundi isang malalim at nakakalunod na kawalan ng pakiramdam. Engineer Liwanag, General Alcaraz. Let's stick to the technicals. Hindi ako narito para sa mga pangalan. Narito ako para pigilan ang bundok na ito sa paglibing sa inyo ng buhay. How dare you! Ang biglang pagsingit ni Lyra, na kanina pa nakatayo sa sulok, namumutla sa gulat at inggit. You're just a consultant. Wala kang karapatang utusan ang general ng ganyan. 5 taon kang nawala, Amara. Huwag mong isiping pork at may lisensya ka na, ay malalapastangan mo na ang posisyon ni Gideon. Hindi man lamang binalingan ni Amara ng tingin si Lyra. Para sa kanya, ang babaeng ito ay tila isang alikabok na walang puwang sa kanyang propesyonal na mundo. General, ang oras niyo ay nauubos. Kung mas mahalaga sa inyo ang pakikinig sa ingay ng mga taong walang alam sa siyensya kaysa sa kaligtasan ng mga sundalo niyo, sabihin niyo lang. I can leave now. At hahayaan ko na lang ang kalikasan ang tumapos sa usapang ito. No! Ang mabilis na sagot ni Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na pilit niyang ibinabalik. Tumingin siya kay Lyra nang may halong babala. Lyra, lumabas ka muna. This is a military briefing. But Gideon? Lyra, lumabas ka. Padabog na lumabas si Lyra, ngunit bago siya tuluyang makalayo, ang kanyang mga mata ay nag-iwan ng isang matalim na tingin kay Amara. Nang sumara ang pinto, tila lalong sumikip ang hangin sa loob ng silid. Numapit si Gideon sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa gilid ng mapa. Malapit na siya kay Amara, sapat na upang makita ang maliit at maputing pilat sa noo ng babae. Ang pilat na iyon ay tila isang sumisigaw na ebidensya ng kanyang pinakamatinding pagkakasala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paulit-ulit na paghingi ng tawad na hindi na masabi. Amara I looked for you. Bulong ni Gideon. Ang kanyang matigas na anyo ay dahan-dahang natitibag. For 5 years, I never stopped wondering where you were. I thought you were dead. Ang pagpapatuloy ni Amara,
Isang mapait na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Namayapa na ang babaeng iniwan mo sa bangin na yon, General. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay binuo mula sa mga guho ng sarili niyang buhay. Kaya wag na nating pag-usapan ang nakaraan. Wala itong maitutulong sa sitwasyon natin ngayon. Bakit hindi ka bumalik? Bakit sa ibang tao ka humingi ng tulong? Ang tanong ni Gideon. Ang kanyang boses ay hinaluan ng selos at sakit. Sino ang lalaking kasama mo noong gabing yon? Tumingin si Amara sa orasan sa kanyang bisig. You're wasting precious minutes, General. Ang mga seismic sensors ay nagpapakita ng mabilis na paggalaw ng lupa sa ilalim ng inyong main barracks. In 45 minutes, that building will collapse. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako sinasagot! Ang giit ni Gideon, pilit na hinahawakan ang braso ni Amara. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na umiwas si Amara. Ang kanyang tingin ay tila isang nagyeyelong hangin. Huwag mo akong hawakan. Ang tanging ugnayan natin ay ang kontratang pinirmahan ko sa gobyerno. Kung gusto mong pag-usapan ang buhay ko, gawin mo yon sa harap ng iyong abogado. Pero ngayon, bilang engineer, ang utos ko ay ilikas ang Sector 7. Now, biglang naramdaman ng lahat ang isang malakas at mahabang pagyanig. Ang mga baso sa mesa ay nag-umpisang magbanggaan at ang ilaw sa kisame ay dahan-dahang sumasayaw. Ang tunog ng mga sirena sa labas ay nagsimulang umalingaw-ngaw, hinaluan ng sigawan ng mga sundalo. Mabilis na kinuha ni Amara ang kanyang radio. Sofia, execute Emergency Plan Alpha. The mountain is moving. Tumingin siya kay Gideon, na ngayon ay tila nagising mula sa isang panaginip. Ang oras mo ay tapos na, General. Ang pagguho ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakapagligtas sa iyo, kundi ang sarili mong desisyon. General, bitawan mo ako! Ang buhay ng mga sundalo mo ang unahin mo, hindi ang konsensya mo. Ang tinig ni Amara ay tila isang hagupit ng kidlat sa gitna ng nagaganap na kaguluhan. Sa loob ng nagdidilim na conference room, pilit siyang kinakabig ni Gideon patungo sa ilalim ng matibay na mesa habang ang mga piraso ng semento mula sa kisame ay nagsisimulang maglaglagan. Ang amoy ng alikabok at lumang pintura ay humahalo sa amoy ng pang-anib. Ngunit sa halip na magpasa ilalim sa proteksyon ng lalaki, buong lakas na tinabig ni Amara ang mga kamay nito. Ang mga kamay na yon. Ang mga kamay na dati ay pilit niyang inaabot sa gitna ng kanyang pag-iisa, ay tila ba mga banyagang bagay na lamang na hindi na dapat dumapos sa kanyang balat. General, hindi ako ang kailangang iligtas dito. Ang Sector 7 ay gumuho na. Ang sigaw ni Amara habang mabilis na dinadampot ang kanyang laptop at radyo. Ang kanyang boses ay hindi nang inginig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa tungkulin kahit na ang buong paligid ay tila isang barkong lumulubog sa gitna ng bagyo. Lumabas si Amara sa silid. Binabagtas ang mga pasilyo ng command center na ngayon ay puno ng mga nagtatakbuhang sundalo. Ang bawat sirena na umaalingaw-ngaw ay tila isang paulit-ulit na tibok ng kaba sa dibdib ng lahat, maliban sa kanya. Nang makarating siya sa gitna ng grounds, sinalubong siya ng isang tanawin na tila kinuha mula sa isang pelikula ng katapusan ng mundo. Ang malaking bahagi ng bundok sa silangan ay tuluyan ng bumigay, lumili ka ng isang higanteng alo ng putik at malalaking bato na kumakain sa lahat ng madaanan nito. Engineer Liwanag, the East Barracks are gone! We have men trapped inside! Ang ulat ni Sofia sa radyo. Ang boses ay puno ng takot. Mabilis na hinarap ni Amara ang mga opisyal na nakapaligid sa kanya. Colonels, listen to me! Stop the rescue in the perimeter! Focus all your heavy equipment on the western drainage! We need to divert the mud flow or the main medical center will be next! Pero ang general ang dapat magbigay ng utos. Ang pag-aalinlangan ng isang batang opisyal. Ang general nyo ay bulag sa emosyon. Ngunit ako, nakikita ko ang galaw ng lupa.
Sundin niyo ako kung ayaw niyo maging sementeryo ang kampong ito. Ang mariing utos ni Amara. Sa sandaling iyon, ang mga sundalo ay hindi na tumingin kay Gideon na nakatayo sa likuran ni Amara. Sumunod sila sa babaeng may dalang mapa at paninindigan. Habang nagpapatuloy ang operasyon, isang malakas na tili ang narinig mula sa gilid ng parking area. Si Lyra, na kanina papilit na sumasakay sa kanyang sasakyan upang tumakas, ay naipit sa pagitan ng dalawang nagbanggaang truck dahil sa pagyanig ng lupa. Ang kanyang maramyang dress ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay balot ng putik at tunay na takot. Gideon! Iligtas mo ako! Gideon, tulong! Ang pagsusumamo ni Lyra habang nakatingin sa direksyon ni Gideon. Napatingin si Gideon kay Lyra, pagkatapos ay kay Amara na abala sa pag-uutos sa mga rescue teams. Ang eksena ay tila isang malupit na pag-uulit ng nakaraan. Isang babaeng nangangailangan ng tulong at isang babaeng gumagawa ng paraan upang makatulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumakbo si Gideon patungo kay Lyra nang walang pag-iisip. Nanatili siyang nakatayo, tinititigan ang kanyang asawa na tila ngayon lang niya talaga nakikilala. Lumakad si Amara patungo sa direksyon ni Lyra, hindi upang iligtas ito bilang isang kaibigan, kundi bilang isang tao. Tumigil siya sa harap ng babaeng sumira sa kanyang pagsasama kay Gideon. Tiningnan niya ang mga mata ni Lyra na puno ng luha. Ang mga luhang dati ay kinatatakutan ni Amara. Ngunit ngayon ay tila wala na lamang halaga. Huwag kang sumigaw, Lyra. Masasayang lang ang oxygen mo. Ang malamig na sabi ni Amara. General, ang mga tauhan mo ang kumuha sa kanya. May mas mahalaga akong kailangang puntahan. Tinalikuran ni Amara ang dalawa at tumakbo patungo sa Sector 4, kung saan may narinig na mahinang tinig ng isang bata. Anak ng isa sa mga tagalinis sa kampo na naipit sa ilalim ng mga gumuhong pader. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Amara sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maghukay sa mga guho. Hindi niya inalintana ang ulan, ang dumi, o ang panganib na muling gumuho ang lupa sa kanyang kinalalagyan. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang lumapit at tinulungan siya. Nang magtagpo ang kanilang mga balat, naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na init. Si Gideon. Ang general ay lumuhod din sa putikan, hindi bilang isang pinuno, kundi bilang isang tauhan ni Amara. I'm here, Amara. Tell me what to do. Bulong ni Gideon. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pagsisisi. Tumingin si Amara sa kanya, ang ulan ay dumadaloy sa kanilang mga mukha. Hukayin mo ang bahading ito, dahan-dahan, at huwag kang bibitaw, Gideon. Dahil ang buhay ng batang ito ang tanging bagay na maaari mo iligtas ngayon. Habang pilit nilang itinatataas ang isang mabigat na tipak ng semento, muling naramdaman ang isang malakas na pagyanig mula sa kailaliman ng bundok. Isang tunog ng pagkabali ng mga puno at pagguho ng mga bato ang muling umalingaw-ngaw, mas malakas at mas malapit kaysa kanina. Amara, takbo! Ang sigaw ni Gideon nang makita niyang isang malaking puno ang bumabagsak sa direksyon ni Amara. Walang kwentang bata! Bakit mo siya inuuna kaysa sa akin, Gideon? Ako ang kailangan mo! Ako ang mahal mo! Ang matinis at histerikong boses ni Lyra ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa gitna ng malakas na dagundong ng bagyo. Nakatayo siya sa ligtas na bahagi ng semento, malayo sa putikan, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya matanggap na sa gitna ng panganib, ang lalaking ipinaglaban niya ng 5 taon ay nakaluhod sa putik, hindi para sa kanya, kundi para sa bata at sa babaeng matagal na niyang gustong ibaon sa limot. Dahan-dahang tumayo si Gideon mula sa pagkakayuko sa gumuhong pader. Ang kanyang uniforme ay balot ng malapot na putik, at ang kanyang mga kamay ay may mga sugat mula sa paghukay. Sa kanyang mga bisig ay karga niya ang batang nailigtas nila ni Amara, isang maliit at nangangatog na bata na himalang nakaligtas sa guho. Tumingin si Gideon kay Lyra
At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tila nagliwanag ang kanyang paningin. Nakita niya ang babaeng nasa harap niya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mapang-api na walang pakialam sa buhay ng iba. Tumahimik ka, Lira. Ang mahinahon, ngunit nagbabagang sagot ni Gideon. Ang boses niya ay puno ng pagkamuhi, ngayon lamang niya naramdaman para sa babaeng ito. Sa kabilang banda, si Amara ay dahan-dahang tumayo rin. Ang kanyang raincoat ay punit-punit na at ang maliit na pilat sa kanyang noo ay muling bumukas at nagdurugo dahil sa tama ng sanga ng puno. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid. Nilapitan niya ang bata, kinuha ang sarili niyang jacket na tuyo pa sa loob at maingat na ibinalot ito sa maliit na katawan bago ito ibinigay sa mga responding medics. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Gideon. Habang si Amara ay ibinibigay ang huling hibla ng kanyang init para sa isang estrangero. Si Lira naman ay handang pumatay ng dangal para lamang sa sarili nitong interes. Gideon, hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko lang ito dahil ayaw kitang mawala. Patuloy ni Lira, pilit na lumalapit at humahawak sa braso ni Gideon. Ang babaeng yan, sinasadya niyang ipahiya ako sa harap mo. Pinaplano niya ang lahat ng ito para agawin ka sa akin. Dito, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Humakbang siya palapit kay Lira. Ang kanyang presensya ay tila isang nagbabadyang unos na mas malakas pa sa bagyo sa paligid. Agawin siya sa'yo? Ang tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng pangungutya. Lira, ibinigay ko na siya sa'yo 5 taon na ang nakalilipas sa gitna ng ulan sa Baguio. Akala mo ba, ang isang babaeng nakakita na ng ganda ng mundo ay nanaisin pang bumalik sa isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang asawa? Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Gideon. General, ang iyong mahal ay may itinatago sa kanyang sasakyan. Isang satellite radio na pag-aari ng kampo na kanina pa nawawala. Kaya pala hindi tayo makatawag ng backup sa kabilang bundok. Ay dahil itinago niya ito upang matiyak na walang makakaistorbo sa eksenang gusto niyang mangyari. Naniga si Gideon. Mabilis niya hinarap ang sasakyan ni Lira at binuksan ang compartment nito. Doon, nakita niya ang radyong kanina pa hinahanap ng kanyang mga tauhan. Ang radyong nakasalalay ang buhay ng daan-daang sundalo sa labas ng kampo. Ang sampal ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang bala. Tumingin si Gideon kay Lira ng may matinding pait. Itinago mo ang komunikasyon natin. Para lang sa selos mo? Alam mo bang maraming buhay ang nanganib dahil dito? I did it for us, Gideon. Para hindi ka na makipag-usap sa kanya. Ang huling pagsusumamo ni Lira habang dahan-dahang umaatras. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ng pagiging mahinang biktima ni Lira ay tuluyan ng nalaglag at nayurakan sa putikan. Sa gitna ng gulo, isang tawag mula sa radyo ni Amara ang bumasag sa tensyon. Engineer Liwanag, the main dam at the upper ridge is showing signs of structural failure. We need you there now or the whole valley will be flooded. Tumingin si Amara kay Gideon. Pagkatapos ay sa nagmamakaawang si Lira at huli ay sa bundok na nagbabadyang muling gumuho. Wala nang puwang para sa drama ng nakaraan. Ang buhay ng libo-libong tao ang nakasalalay sa kanyang susunod na hakbang. General, ayusin mo ang basura mo. Ang huling sabi ni Amara habang tumatalikod at tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan. Dahil ang susunod na pagguho, hindi na ako ang magliligtas sa iyo. Naiwang nakatayo si Gideon sa ulan, hawak ang ebidensya ng pagtataksin ni Lira. Ang tanong na lamang sa kanyang isipan, ilang pagkakamali pa ba ang kailangan niyang gawin bago niya matanggap na ang babaeng iniwan niya noon ay ang tanging liwanag na hindi na niya kailanman muling maaabot. Hindi lang ang lupa ang gumuho sa gabing ito, kundi ang bawat kasinungalingang itinayo mo sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Joaquin ay tila isang malalim na dagundong na mas nanginghibabaw pa sa ingay ng ulan. Kararating lang niya sa kampo
Lula ng isang rescue vehicle, dala ang mga karagdagang kagamitan para sa pag-stabilize ng dam. Ngunit hindi lamang mga kagamitan ang dala niya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang digital recorder, isang piraso ng ebidensya na itinago niya para sa tamang panahon. Napatigil si Gideon sa kanyang kinatatayuan, basang-basa ng ulan, habang si Lyra ay nanginginig na nakasandal sa gilid ng isang truck. Ang lahat ng mga sundalo at medik sa paligid ay tila naging mga estatwa habang nagtatagpo ang tingin ng dalawang lalaki. Anong ibig mong sabihin, Joaquin? Ang tanong ni Gideon. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng labasan. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, lumapit siya kay Amara na nakatayo sa gitna ng putikan. Marahan niyang ipinatong ang kanyang jacket sa balikat ni Amara, isang kilos ng pag-aalaga na hindi kailanman nagawa ni Gideon nang walang halong pag-aalinlangan. Pagkatapos, iniabot niya kay Gideon ang recorder. Pakinggan mo ang katotohanan na hindi mo nakita dahil masyado kang nabulag sa obligasyon. Ang sabi ni Joaquin. Pinindot ni Gideon ang play button. Sa kabila ng ingay ng hangin, malinaw na narinig ang boses ni Lyra mula sa isang tawag sa telponyo. 5 taon na ang nakalilipas. Ang boses ay hindi puno ng takot, kundi puno ng isang mapanuring kagalakan. Nakita ko na ang sasakyan ni Amara nahulog na sa bangin. Nayon na ang oras. Ibabangga ko ang sasakyan ko sa gilid ng puno rito sa kabilang kalsada. Siguraduhin mong sasabihin mo kay Gideon na malubha ang lagay ko. Gusto kong makita kung sino ang pipiliin niya sa gitna ng kamatayan. Ang bawat salitang kanyang narinig ay tila unti-unting bumabasag sa mga paniniwalang matagal niyang pinanghawakan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Gideon habang dahan-dahang nagdurugtong-dugtong sa kanyang isip ang mga piraso ng katotohanang matagal na niyang hindi nakita. Ang mga desisyong ginawa niya noon na inakala niyang tama ay ngayon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Napapikit siya ng mariin. Unti-unti niyang napagtanto na marami sa kanyang mga naging hakbang ay naimpluwensyahan ng mga kasinungalingan at manipulasyong hindi niya agad natukoy. Hindi lamang siya nagkamali ng paghusga. Naging kasangkapan din siya sa isang plano na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang pamilya at sa relasyong minsan niyang pinang-arap na pangalagaan habang buhay. Bumigat ang kanyang paghinga habang pilit niyang tinatanggap ang realidad. Habang mas nauunawaan niya ang nangyari, mas lalo niyang nakikita kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang mga pagpili sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. At sa sandaling iyon, hindi galit ang nanghingibabaw sa kanyang puso, kundi ang masakit na pag-unawa na ang pinakamalalaking pagkakamali ay hindi laging nagsisimula sa masamang hangarin. Kung minsan, nagsisimula ang mga ito sa pagtitiwala sa maling tao at sa hindi pagtingin sa buong katotohanan. Dahan-dahang nilingon ni Gideon si Lyra. Ang babaeng dati ay tinitingnan niya ng may awa ay ngayon ay tila isang halimaw sa kanyang paningin. Pinlano mo ang lahat? Pinanood mo si Amara na mamatay para lang sa isang laro? Ang tanong ni Gideon. Ang boses ay puno ng nakakangilong galit. Gideon, no! Hindi yan totoo! Gawa-gawa lang yan ng lalaking yan dahil gusto kanyang sirain. Ang sigaw ni Lyra, pilit na lumuluhod sa putikan habang inaabot ang binti ni Gideon. I love you, Gideon. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kita mawala sa akin. Love? Ang pag-ibig ay hindi pumatay ng kapwa, Lyra. Ang mariing sagot ni Gideon bago niya marahas na binitawan ang kamay nito. Ang tawag dyan ay obsesyon. At ang tawag sa akin ay isang malaking hangal. Tumingin si Gideon kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ng hiling para sa isang pagkakataong hindi na kailanman darating. Amara, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Buong akala ko. Hindi mo alam dahil hindi mo tinangkang alamin, Gideon. Ang putol ni Amara. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging isang pagod na kawalan. Masyado kang kampante na palagi akong nandoon.
na kahit anong gawin mo ay tatanggapin ko. Ang pagkakamali mo ay hindi ang pagpili kay Lyra. Ang pagkakamali mo ay ang pag-aakalang ang isang anino ay walang nararamdamang sakit kapag tinatapakan. Lumapit si Joaquin at inakbayan si Amara. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ay kitang-kita sa ilalim ng ulan. Ang isa ay sumira, ang isa ay bumuo. Ang isa ay nag-iwan, ang isa ay nanatili. Tara na Amara, kailangan tayo sa dam. Ang aya ni Joaquin. Tumango si Amara at tumalikod nang hindi man lang binibigyan ng huling sulyap si Gideon o ang naglulupasay na si Lyra. Para sa kanya, ang katotohanang ito ay hindi na mahalaga. Hindi nito mabubura ang 5 taon ng kanyang paghihirap at hindi nito maibabalik ang tiwala na matagal nang naging abo. Naiwang nakatayo si Gideon sa gitna ng baha at putik. Hawak ang recorder na patuloy na naglalaro ng boses ng kanyang pagkakasala. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Tila sinusubukang hugasan ang dumi ng nakaraan. Ngunit alam ni Gideon na ang mansa sa kanyang kaluluwa ay hindi na kailanman mabubura. Sa dikalayuan, isang malakas na tunog ng pagputok ng semento ang narinig mula sa itaas ng bundok. Ang dam ay nagsisimula ng tuluyang bumigay. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang panganib ay lalo pang tumitindi. Saan kukuha ng lakas ang isang lalaking wala ng dangal na ititira sa sarili habang ang buong mundo niya ay tuluyan ng lumulubog sa ilalim ng katotohanan? Ang bawat pader na itinayo ko upang protektahan ang aking dangal ay tila naging mga buhangin na tinangay ng malakas na agos ng aking mga pagkakamali. Nakatayo si Gideon sa gitna ng maputik na daan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa recorder na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang mga sundalo, ang mga lalaking tinuruan niyang maging tapat at matapang. Ngunit ngayon, ang nakikita niya sa kanilang mga mata ay ang halong pagkabigla at kawalan ng respeto. General, ano po ang gagawin natin? Ang tanong ng isang batang officer, ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Gideon kay Amara o kay Joaquin. Sa halip, hinarap niya si Lyra na pilit pa ring bumabangon sa putikan. Ang galit sa kanyang puso ay wala ng puwang para sa mga salita. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, 2 military police ang lumapit. Dalhin niyo siya sa detention center. I want a full investigation on the theft of government property and the obstruction of military operations. Ang malamig na utos ni Gideon. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi na mababago. Gideon, no! Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin! Mahal kita! Ginawa ko lang yun dahil kay Amara! Ang sigaw ni Lyra habang pilit siyang kinakaladkad palayo. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa putik. At ang kanyang maranyang anyo ay tuluyan ng naging kahabag-habag. Ngunit walang sinuman sa kampo ang lumingon sa kanya. Ang lahat ay nakatuon ang pansin sa nagbabadyang sakuna sa itaas ng bundok. Tinalikuran ni Gideon ang ingay ni Lyra at tumingin sa direksyon kung saan naglalakad sina Amara at Joaquin patungo sa dam. Sa bawat hakbang nila, naramdaman ni Gideon ang isang matinding distansya, isang agwat na hindi kayang tawirin ng anumang ranggo o kapangyarihan. Mabilis siyang sumakay sa kanyang tactical vehicle at sumunod sa kanila patungo sa itaas ng ridge. Pagdating niya sa dam, sinalubong siya ng isang tanawin na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Ang dambuhalang pader ng semento ay may malalaking bitak na at ang tubig ay lumalabas na sa mga bahaging hindi dapat. Nakatayo si Amara sa gilid ng bangin, hawak ang isang laser scanner, habang si Joaquin ay abalang naglalagay ng mga pangpasabog sa isang bahagi ng bundok. Amara, let me help. I have the heavy engineering unit on standby. Ang alok ni Gideon habang lumalapit. Humarap si Amara. Ang kanyang muka ay balot ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. General, ang tulong na kailangan ko ay hindi ang iyong mga sundalo. Ang kailangan ko ay ang awtoridad mo
para payagan akong pasabugin ang bahaging ito ng ridge. Kailangan nating ilihis ang daloy ng tubig sa hindi mataong bahagi bago tuluyang bumigay ang dam. Pero ang bahaging yon ay pagmamay-ari ng pamilya Alcaraz. Nariyan ang lumang rest house ng inyong pamilya, ang paalala ni Joaquin. Tumingin si Gideon sa direksyon ng kanilang family estate, ang lugar kung saan sila nagpalipas ng unang gabi ni Amara bilang mag-asawa. Isang lugar na puno ng mga alaala na ngayon ay tila nanunumbat sa kanya. Ngunit tiningnan niya si Amara at nakita niya sa mga mata nito na wala na itong pakialam sa anumang material na bagay na naguugnay sa kanila. Gawin mo ang dapat mong gawin, Amara. Pasabugin mo ang lahat. Wala akong pakialam sa bahay o sa anumang pag-aari ko. Iligtas mo ang mga tao. Ang sagot ni Gideon. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila sa gitna ng malakas na ulan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang Gideon na handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Ngunit ang pagbabagong ito ay tila isang gamot na dumating kung kailan ang pasyente ay matagal nang wala. Joaquin, ready the detonator! Ang utos ni Amara. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Habang inihahanda ang pagsabog, muling naramdaman ang isang malakas na pagyanig. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang lupa ang gumalaw, kundi ang mismong pundasyon na kinatatayuan ni Amara. Isang bahagi ng ridge ang biglang gumuho at dahil sa dulas ng putik, nawalan ng balanse si Amara. Amara! Ang sabay na sigaw ni Gideon at Joaquin. Mabilis na tumakbo ang dalawang lalaki patungo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Joaquin ang mas malapit. Buong lakas na hinablot ni Joaquin ang kamay ni Amara bago pa man ito tuluyang mahulog sa bumubulusok na tubig. Sa kabilang panig, si Gideon ay napatigil. Ang kanyang kamay ay nakalahad sa hangin. Hindi man lamang umabot sa dulo ng daliri ng kanyang asawa. Nakita ni Gideon kung paano niyakap ni Joaquin si Amara ng mahigpit at kung paano humilig ang ulo ni Amara sa dibdib ng lalaki para huminga ng malalim. Ang sakit na naramdaman ni Gideon ay mas matindi pa sa anumang sugat na natamo niya sa giyera. Doon niya tuluyang natanggap ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi na siya ang bayani sa kwento ni Amara. Siya na ngayon, ang kontrabida na kailangang talikuran upang makamit ng bida ang kanyang tunay na kaligayahan. General, the dam is breaking! We need to detonate now! Ang sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan. Tumingin si Gideon sa dam na nagsisimula ng bumukas na parang isang higanting bibig na handang lumamon sa lahat. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalam. Detonate it! Ang huling utos ni Gideon habang tinititigan ang likod ni Amara na ngayon ay dahan-dahang inaalalayan ni Joaquin palayo sa panganib. Isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong bundok, kasunod ng paghampas ng dambuhalang alon ng tubig patungo sa direksyon ng mansyon ng mga Alcaraz. Ang lahat ng kanilang nakaraan ay nilalamon na ng putik at tubig. Habang si Gideon ay nananatiling nakatayo sa ulan, pinapanood ang kanyang mundo na tuluyang naglalaho sa dilim. Ngunit sa gitna ng usok at tubig, isang malakas na tunog ng pagkabali ng semento ang muling narinig mula sa likuran ni Gideon. Ang dam ay hindi lamang sa isang panig bumigay. Takbo! Guguho na ang pangunahing pader! Ilikas ang lahat! Ang sigaw na iyon ay tila isang malupit na hudyat ng katapusan. Sa gitna ng nagangalit na agos ng tubig at putik, ang pangunahing pader ng dam na kanina pa pinipilit isalba ni Amara ay tuluyan ng bumigay. Ang tunog ng pagkabali ng dambuhalang semento ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong lambak. Kasunod ang isang higanteng alon na kulay kape na handang lumamon sa lahat ng madaanan nito. Nasa gitna ng kalsada si Amara, pilit na inaalalayan ang isang matandang babae na hindi na makalakad ng mabilis. Ang bawat hakbang niya sa malapot na putik ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Sa kanyang likuran, ang dagundong ng paparating na tubig ay palapit ng palapit,
Tila isang gutom na hayop na hindi titigil hanggat hindi nakakakuha ng biktima. Amara, bitawan mo na ako anak. Iligtas mo ang sarili mo. Ang pagsusumamo ng matanda. Ang boses ay lunod na sa iyak at ulan. Hindi kita iiwan. Konti na lang, makakarating na tayo sa mataas na bahagi. Ang sagot ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod. Ngunit sa isang iglap, isang malaking troso ang inanod ng baha at humampas sa direksyon nila. Nawala ng balanse si Amara. Ang kanyang paa ay bumaon sa malalim na putik at hindi niya ito mahugot. Tumingin siya sa likod at nakita ang dambuhalang alon. Ilang metro na lamang ang layo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Joaquin ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Isang matinding panghihinayang ang gumapang sa kanyang puso. Biglang isang malakas na hila ang naramdaman ni Amara sa kanyang braso. Hindi si Joaquin ang nakarating sa kanya, kundi si Gideon. Ang general, na kanina pa pala nakabuntot sa kanya, ay mabilis na binuhat ang matandang babae at ipinasa ito sa isang sundalo sa itaas ng ridge. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa tabi ni Amara. Gideon, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Ang sigaw ni Amara habang pilit na itinutulak ang lalaki. Hindi sumagot si Gideon. Sa halip, lumuhod siya sa putikan at ginamit ang kanyang sariling mga kamay upang hukayin ang paang naipit ni Amara. Ang kanyang mga kuko ay nagdurugo na at ang kanyang mukha ay balot ng putik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa gawain. Wala nang bakas ng pagiging general. Wala nang bakas ng pride. Isang lalaki na lamang siya na handang itaya ang lahat para sa babaeng 5 taon niyang sinaktan. Hindi kita iiwan sa pangalawang pagkakataon, Amara. Kahit ito na lang ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Ang mahinahong sabi ni Gideon sa gitna ng kaguluhan. Sa wakas, nahugot ni Gideon ang paa ni Amara. Ngunit huli na ang lahat para sa kanila na makatakbo sa ligtas na bahagi. Ang tubig ay naroon na. Sa isang mabilis na desisyon, hinila ni Gideon si Amara patungo sa isang matibay na haligi ng kuryente, nagawa sa bakal at hinakap siya ng mahigpit. Ginagamit ang sarili niyang katawan bilang panangga sa darating na agos. Humawak ka ng mahigpit, Amara! Huwag kang bibitaw! Ang huling sigaw ni Gideon bago sila tuluyang tinamaan ng dambuhalang alon. Ang mundo ni Amara ay nag-iisang madilim at magulong kawalan. Naramdaman niya ang matinding hampas ng tubig, ang lamig na tila tumutusok sa kanyang mga baga at ang malalakas na bagay na tumatama sa likod ni Gideon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya binitawan ng lalaki. Ang mga bisig ni Gideon ay tila isang bakal na hawla na nagpoprotekta sa kanya laban sa galit ng kalikasan. Bawat ubo ni Gideon, bawat ungol ng sakit nito habang tinatamaan ng mga debris ay nararamdaman ni Amara. Pagkalipas ng ilang minuto na tila ba naging isang siglo, ang lakas ng agos ay dahan-dahang humupa. Ang tubig ay nananatili pa rin sa antas ng kanilang dibdib, ngunit ang pinakamalakas na hampas ay lumipas na. Dahan-dahang idinilat ni Amara ang kanyang mga mata. Nakayakap pa rin siya sa haligi, at si Gideon ay nakaharap pa rin sa kanya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Gideon? Mahinang tawag ni Amara. Dahan-dahang ibinaba ni Gideon ang kanyang ulo. Isang manipis na agos ng dugo ang dumadaloy mula sa kanyang sentido, humahalo sa putik at ulan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng hirap. Ngunit nang makita niyang gising si Amara, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ligtas ka na, Amara. Hindi kita pinabayaan, ang pabulong na sabi ni Gideon. Biglang naramdaman ni Amara ang pagluwag ng kapit ni Gideon sa bakal. Ang katawan ng lalaki ay dahan-dahang sumandal sa kanya, tila isang punong nawalan na naugat. Sa likuran ni Gideon, nakita ni Amara ang isang malaking piraso ng bakal mula sa dam na nakabaon sa likod nito.
Isang sugat na nakuha nito habang pinoprotektahan siya. Gideon! Huwag kang pipikip! Gideon! Tumingin ka sa akin! Ang sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi niya akalaing mararamdaman pa para sa lalaking ito. Sa malayo, narinig ang boses ni Joaquin na tumatawag sa kanyang pangalan, kasunod ang mga ilaw ng mga rescue boats. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga kay Amara ay ang bigat ng katawan ni Gideon na unti-unting lumulubog sa malamig na tubig. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malupit na biro. Ang general na dati ay tila hindi matitinag ay ngayon ay nakasandal sa kanyang balikat, walang lakas at nag-aagaw buhay. Sapat na ba ang isang huling sakripisyo upang burahin ang 5 taon ng pagkakasala? O ito na ang huling paalam ng isang pusong natuto lamang magmahal kung kailan huli na ang lahat? Kritikal ang lagay ng general. Ang bakal na tumama sa kanyang likod ay muntik nang tumago sa kanyang baga at ang malaking bahagi ng kanyang gulugod ay nagtamo ng pinsalang hindi natin alam kung mapapanangbalik pa. Ang boses ng doktor sa loob ng tent ng field hospital ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ni Amara at Joaquin. Nakatayo sila sa labas ng puting kurtina kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen monitor na tila ba bawat tibok nito ay isang pagsusumamo para sa buhay. Ang amoy ng antiseptic at basang lupa ay nananatiling nakakabit sa damit ni Amara, isang paalala ng malagim na trahedyang kapapasok pa lamang nila. Tumingin si Amara sa kanyang sariling mga kamay. May mga bahid pa rin ito ng putik at tuyong dugo ni Gideon. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may labis na takot at pag-asa, ay ngayon ay nakahiga sa loob, walang lakas, at nakasalalay sa mga makina ang bawat hininga. Isang malupit na biro ng tadhana. 5 taon na ang nakalilipas, siya ang nakahiga sa isang kama, nag-iisa at naghihintay sa asawang hinding-hindi dumating. Ngayon, ang sitwasyon ay baliktad. Siya ang nakatayo rito, malakas at malaya, habang si Gideon ang nagbabayad sa lahat ng kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Amara, kailangan mong magpahinga. Marami ka ring natamong galos. Ang mahinahong sabi ni Joaquin habang inaalayan siya ng isang basong tubig. Ang boses ni Joaquin ay nananatiling matatag, walang bakas ng selos, tanging purong pag-aalala para sa babaeng mahal niya. Hindi ko akalain na gagawin niya yon, Joaquin. Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Sa loob ng 5 taon, ang akala ko ay wala siyang puso. Pero kanina, nakita ko sa mga mata niya na handa siyang mamatay para lang hindi ako masaktan. Ang pagsisisi ay dumarating sa iba't ibang anyo, Amara. Para kay Gideon, ito ang kanyang paraan ng paghiin ng kapatawaran. Sagot ni Joaquin. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Amara. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw na ang nagmamay-ari ng buhay mo ngayon. Ang sakripisyo niya ay hindi isang utang na dapat mong bayaran ng iyong kalayaan. Biglang bumukas ang kurtina at lumabas ang isang nurse. Ang muka ay balot ng pagmamadali. Engineer Liwanag, gising na po ang general. Kinahanap niya kayo. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan niyo. Dahan-dahang pumasok si Amara sa loob ng maliit na silid. Ang ilaw ay madilim at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga screen ng medical monitors. Doon, sa gitna ng mga tubo at wire, ay ang makapangyarihang General Gideon Alcaraz. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang nakatakip sa kanya, at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, tila ba may hinahanap sa dilim. Nang makita niya si Amara, isang bahagyang galaw ng kanyang mga daliri ang napansin. Lumapit si Amara at tumayo sa gilid ng kama. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na awa para sa lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Amara, ang pabulong na tawag ni Gideon.
Ang boses niya ay tila isang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ligtas ka ba? May masakit ba sa'yo? Ligtas ako, Gideon. Salamat sa ginawa mo. Ang sagot ni Amara, ang kanyang tinig ay kontrolado at propesyonal, ngunit may bakas ng lambot. Patawad. Ang muling bulong ni Gideon at isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata patungo sa kanyang sentido. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kasakit ang maiwan sa dilim. Patawad kung hinayaan kitang mamatay noon. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Gideon. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang taong nagpapatawad sa isa pang taong nagkamali. Tapos na ang lahat, Gideon. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mahalaga ngayon ay magpagaling ka. Magagawa ko pa bang lumakad? Ang tanong ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang sabi ng mga nurse, hindi ko na raw nararamdaman ang mga binti ko. Napatigil si Amara. Alam niya ang katotohanan, ngunit hindi niya kayang sabihin ito sa harap ng isang lalaking kakatapos lang itaya ang buhay para sa kanya. Ang katahimikan ni Amara ay tila naging sapat na sagot para kay Gideon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng general. Karma, ang mahina niyang sabi. Ito pala ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng sariling tagumpay. Sa labas ng tent, ang ulan ay tuluyan ng tumigil at ang tunog ng mga palaka sa putikan ay nagsimulang mamayani. Ngunit sa loob ng puso ni Gideon, ang pinakamatinding pagguho ay nagsisimula pa lamang. Alam niyang kahit na nailigtas niya ang buhay ni Amara, hinding-hindi na niya muling maibabalik ang babaeng dati ay sa kanya lamang. Biglang pumasok ang Chief of Staff ni Gideon. Ang mukha ay balot ng seryosong balita. General, kailangan niyo itong malaman. Si Lyra, nakatakas siya sa detention center sa gitna ng baha. At ayon sa ating intelligence, may kinuha siyang isang mahalagang dokumento mula sa inyong safe bago siya nawala. Nanlaki ang mga mata ni Gideon sa gitna ng kanyang panghihina. Tumingin siya kay Amara at sa pagkakataong ito, isang panibagong uri ng panganib ang naramdaman nila. Ang laro ni Lyra ay hindi pa pala tapos at ang huling alas nito ay maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinagsisikapan. Amara, mag-ingat ka. Ang huling babala ni Gideon bago siya muling lamunin ng kawalan ng malay. Ang bawat lihim na itinago sa ilalim ng karangyaan ay tila mga kalansay na isa-isang lumalabas mula sa hukay, ngayong ang baha ay tuluyan ng humupa. Sa loob ng naghihingalong kampo, ang amoy ng nabulok na basura at basang semento ay tila isang nakakasulasok na paalala ng pagkabulok ng dangal ng pamilya Alcaraz. Habang si Gideon ay nakahiga sa loob ng infirmary, sa labas ay nagaganap ang isang mas malaking pagguho. Ang dokumentong kinuha ni Lyra mula sa safe ni Gideon ay hindi lamang basta papel. Ito ang black folder na naglalaman ng mga illegal na transaksyon ni Doña Victoria, ang katotohanan kung paano nila ginamit ang kanilang kapangyarihan upang sirain ang negosyo ng ama ni Amara, 5 taon na ang nakalilipas, upang mapilitan itong ipakasal ang anak sa kanilang pamilya. Amara, kailangang makuha ang folder na iyon bago pa ito gamitin ni Lyra para baliktarin ang sitwasyon. Ang babala ni Joaquin habang mabilis na inihahanda ang kanilang sasakyan. Hindi na niya magagawa iyon, Joaquin, ang malamig na sagot ni Amara habang nakatingin sa dulo ng kalsada kung saan namataan ang sasakyan ni Lyra na naipit sa isang makitid at maputik na daan sa gilid ng bangin. Ang kasamaan ay palaging may hangganan at ang hangganan ni Lyra ay ang sarili niyang kasakiman. Narating ni na Amara at Joaquin ang kinaroroonan ni Lyra. Ang marangyang sasakyan nito ay nakatirik sa gitna ng malalim na putik at ang makina nito ay naglalabas na ng maitim na usok. Lumabas si Lyra mula sa loob. Yakap-yakap ang itim na folder na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ang kanyang mukha ay hindi na makilala. Puno ng dumi. Ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng mga ibon
at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan. Huwag kayong lalapit! Isisiwalat ko ang lahat! Dudurugin ko ang pamilya Alcaraz at isasama kita, Amara! Ang sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng isang nasisirang biolin. Tumigil si Amara ilang metro ang layo mula sa kanya. Walang takot sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagkahabag para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Lira, tapos na ang laro. Wala nang maniniwala sa iyo. Ang folder na hawak mo ay hindi na proteksyon, kundi ang magsisilbing rehas ng iyong kulungan. Hindi! Akin si Gideon! Akin ang lahat! Ang histerikong sigaw ni Lira habang pilit na umaatras. Ngunit dahil sa dulas ng kanyang bota sa putikan, nawalan siya ng balanse. Ang folder ay nalaglag at mabilis na tinangay ng agos ng tubig sa gilid ng kalsada. Ang folder ko! Ang kapangyarihan ko! Ang huling sigaw ni Lira habang pilit niyang inaabot ang mga lumulutang na papel, hindi napapansin na ang lupa sa kanyang kinatatayuan ay nagsisimula na ring bumigay. Sa isang mabilis na paggalaw, binuhat ni Joaquin si Amara palayo na ang bahaging yon ng kalsada ay tuluyang gumuho. Si Lira ay hindi nahulog sa bangin, ngunit ang kanyang katawan ay naipit sa pagitan ng mga malalaking bato at sanga ng puno. Nang dumating ang mga awtoridad, wala na siyang lakas para lumaban. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba ang kanyang isipan ay tuluyan ng kumalas sa realidad. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa buong bansa. Si Doña Victoria Alcaraz ay dinampot ng mga pulis sa gitna ng kanyang marangyang mansyon dahil sa kasong korupsyon at human rights violations. Ang imahe ng perpektong pamilya Alcaraz ay nagkapira-piraso sa harap ng mga kamera. Ang kanilang yaman ay kinumpiska at ang kanilang pangalan na dati ay tinitingala ay naging simbolo ng kahihiyan. Bumalik si Amara sa ospital upang ibigay ang huling balita kay Gideon. Nakaupo ang general sa isang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga binti ay nananatiling walang buhay, isang permanenteng paalala ng gabing ibinigay niya ang lahat para sa isang huling pagkakataon ng pagliligtas. Wala na si Lira, Gideon. At ang iyong ina, nasa ilalim na siya ng batas. Ang mahinahong sabi ni Amara, lumango si Gideon nang hindi lumingon. Ito ang tamang katapusan, Amara. Ang bawat utang ay dapat bayaran. Ang sa akin ay ang aking kakayahang lumakad at ang sa pamilya ko ay ang aming karangalan na ninakaw lamang namin sa iba. Tumingin siya kay Amara at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay payapa. Salamat, Amara. Salamat sa pagiging liwanag na tumapos sa aming kadiliman. Malaya ka na. Hinding-hindi na kita muling gagambalain. Lumabas si Amara sa silid ng may magaan na pakiramdam. Sa labas ng ospital, naghihintay si Joaquin. Hindi ito lumapit, hindi ito nagmadali. Nanatili lamang itong nakatayo doon, tila isang matatag na puno na handang magbigay ng silong anuman ang panahon. Nilapitan ni Amara si Joaquin at kinuha ang kamay nito. Handa na akong umuwi, Joaquin. Saan ang uwi natin, Amara? Ang tanong ni Joaquin ng may ngiti. Kung nasaan ang katahimikan. Kung nasaan ang tunay na pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling dangal. Ang sagot ni Amara, habang sila ay dahan-dahang naglalakad palayo sa kampo, iniwan ang mga guho ng kahapon upang yakapin ang bukang liwayway ng isang bagong simula. Ang bawat bukang liwayway ay tila isang blangkong papel, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hawak na ni Amara ang panulat upang isulat ang sarili niyang kwento. Nakatayo siya sa balkonehe ng isang maliit na rest house sa Baguio, hindi sa mansyon ng mga Alcaraz, kundi sa isang payak na bahay na napapalibutan ng mga pine trees at ang amoy ng sariwang hamog. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pilat sa kanyang noo habang nakatingin sa salamin. Ang dating peklat na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang buhok ay tila naging isang medalya ng kanyang katatagan.
Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang lungkot na dati ay tila isang permanenteng anino sa kanyang mukha. Engineer, handa na po ang sasakyan. Kailangan nating bumisita sa site bago tayo tumuloy sa airport. Ang boses ni Sofia mula sa loob ng silid. Susunod na ako, Sofia, sagot ni Amara. Bago siya lumabas, isang huling sulat ang dumating sa kanyang mesa. Ito ay galing sa rehabilitation center kung saan dinala si Gideon. Walang mahabang paliwanag. Tanging ang mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang kanilang kasal ay tuluyan ng napawalang bisa sa mata ng batas at ng simbahan. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Gideon na halatang nahihirapan na siyang isulat. Hindi ko na mababago ang nakaraan, Amara. Pero ang hinaharap mo ay wala ng bakas ng aking mga pagkakamali. Malaya ka na sa lahat ng kahulugan ng salita. Salamat sa huling pagkakataon na mailigtas ka, kahit na ang kapalit nito ay ang aking kakayahang lumakad palayo sa iyo. Be happy, may liwanag. Inilapag ni Amara ang sulat ng may malalim na buntong hininga. Walang luha ang pumatak. Ang sakit na dati ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging magaan na alikabok na tinangay ng hangin. Hindi niya kailangang maghiganti pa dahil ang pinakamatinding paghihiganti ay ang mabuhay ng masaya at malayo sa mga taong sumira sa kanya. Pagbaba niya sa lobby, nakita niya si Joaquin na nakasandal sa gilid ng sasakyan. Hindi na ito ang lalaking nakilala niya sa putikan, kundi isang lalaking handang maging katuwang niya sa bawat pag-akyat sa mga bundok ng buhay. Lumapit si Joaquin at kinuha ang kanyang gamit. Pagkatapos ay marahan itong humawak sa kanyang siko, isang kilos na puno ng paggalang at pag-iingat. Are you ready to leave everything behind, Amara? Tanong ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay tila isang payapang dagat. Hindi ko ito iiwan sa likod, Joaquin. Dadalhin ko ang mga aral, pero iiwan ko na ang bigat. Ang sagot ni Amara. Hindi na ako ang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas. Ako na ang babaeng kayang iligtas ang sarili niya. At sapat na yon para sa akin. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang binagtas ang kalsada pababa ng Baguio. Nadaanan nila ang lugar kung saan naganap ang aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Ang bangin ay puno na ngayon ng mga luntiang halaman at ang kalsada ay maayos na. Tumingin si Amara sa labas ng bintana, pinapanood ang mga puno na tila kumakaway sa kanya bilang paalam. Naisip niya si Lyra na ngayon ay sumasailalim sa pangmatagalang paggabay at pangangalaga habang sinusubukang buuin muli ang kanyang buhay. Naisip niya si Doña Victoria na kasalukuyang humaharap sa mga bunga ng kanyang mga naging desisyon at sa mga katotohanang matagal niyang tinakasan. At naisip niya si Gideon na araw-araw na binabalikan ng mga alaala ng mga pagkakataong hindi niya pinahalagahan at ng mga salitang hindi niya nasabi sa tamang panahon. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto ni Joaquin na may mga sugat na maaaring maghilom, ngunit may mga aral na mananatili habang buhay. Joaquin, mahinang tawag ni Amara. Agad siyang napalingon at numiti. Yes, Amara? Bahagyang napangiti rin si Amara habang nakatingin sa kanya. Salamat sa hindi pagtalikod sa akin noong mga panahong hindi ko na makita ang halaga ng sarili ko. Sandaling natahimik si Joaquin bago marahang umiling. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, sagot niya. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay may maniwala sa kanya hanggang sa muli siyang matutong maniwala sa sarili niya. Nagniningning ang mga mata ni Amara habang pinagmamasdan ang taong nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng pinakamahihirap na kabanata ng kanyang buhay. At sa sandaling iyon, naunawaan nilang pareho na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpektong mga araw, kundi sa pagpiling manatili at umalalay kapag ang lahat ay tila nawawala na. Ngumiti si Joaquin at hinawakan ang kamay ni Amara habang nagmamaneho. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Amara. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo.
Ako lang ang taong mapalad na nakasaksi sa muli mong pagsilang. Habang papalayo ang sasakyan, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang tumatama sa mukha ni Amara. Ang bagyo ay tapos na. Ang putik ay natuyo na. At sa gitna ng katahimikan ng biyahe, naramdaman ni Amara ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Ngunit bago sila tuluyang makarating sa airport, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at dahan-dahan niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Amara, may kailangan kang malaman tungkol sa huling testamento ng ama mo na nakuha ng mga otoridad mula sa safe ng mga Alcaraz. Ang sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Ang katotohanan ay tila isang binhi na itinanim sa ilalim ng madilim na lupa. Maaari itong matabunan ng matagal na panahon, ngunit sa sandaling matamaan ito ng liwanag at ulan, muli itong sisibol upang ipakita ang ganda ng katarungan. Sa loob ng sasakyan, habang nakatabi sila sa gilid ng kalsada, binasa ni Amara ang mga dokumentong iniabot ni Joaquin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Ang dokumento ay hindi lamang isang testamento. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin na ang kanyang ama ay hindi namatay sa lungkot dahil sa pagkalugi, kundi pinilit itong lumagda sa mga dokumentong naglilipat ng lahat ng kanilang lupain sa pamilya Alcaraz bilang kapalit ng kaligtasan ni Amara. Ginamit nila ang pagmamahal ni Papa para makuha ang lahat sa amin. Bulong ni Amara. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisingi. Hindi lang ako ang kinuha nila, Joaquin. Kinuha rin nila ang danggal ng pamilya ko. Pero ngayon, Amara, ang lahat ng iyon ay babalik na sa iyo. Ang tugon ni Joaquin, ang boses ay puno ng katatagan. Ang mga lupain niyo sa probinsya, ang mga ari-ariang ninakaw nila, lahat ay muling mapapasa iyo sa ilalim ng batas. Ang katarungan ay tuluyan ng pumanig sa liwanag. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Amara. Tumingin siya sa malayo, sa mga bundok na dati ay tila nagbabanta sa kanya, ngunit ngayon ay tila nagbibigay ng proteksyon. Hindi na niya kailangang maging isang contractor lamang sa sarili niyang bayan. Maaari na niyang itayo ang pundasyong matagal na niyang pinapang-arap, isang sentro para sa mga biktima ng sakuna at isang paaralan para sa mga nagnanais maging mahusay na geologist. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga balita tungkol sa pamilya Alcaraz ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng mga kwento ng tagumpay ni Engineer Amara Liwanag. Ang dating kampo militar na nasira ng landslide ay dahan-dahang ginagawang isang modelong komunidad na may matitibay na disenyo laban sa sakuna sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Amara. Isang hapon, habang naglalakad si Amara sa dalampasigan ng kanyang muling nakuha na ari-arian sa La Union, sinalubong niya ang papalubog na araw. Ang kulay kahel at purpura ng langit ay tila isang pintura ng kapayapaan. Sa di kalayuan, nakita niya si Joaquin na naghihintay sa kanya, nakaupo sa isang malaking bato habang pinapanood ang mga alon. Lumapit si Amara at tumabi sa kanya. Walang salitang binitawan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Amara at dahan-dahan itong hinalikan sa likod ng palad. Ano ang iniisip mo, Amara? Tanong ni Joaquin. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa gabing iyon sa Baguio. Sagot ni Amara, ang kanyang ulo ay dahan-dahang isinandal sa balikat ni Joaquin. Dati, ang akala ko ang pag-ibig ay pagsasakripisyo ng lahat hanggang sa wala ng matira sa sarili mo. Pero dahil sa iyo, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay ang pagbuo sa isa't isa. Handa ka na bang harapin ang bukas ng walang takot? Ang muling tanong ni Joaquin. Ngumiti si Amara at tumingin sa dagat. Handa na ako, Joaquin. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako naglalakad sa anino ng iba. Ako na ang gumagawa ng sarili kong liwanag. Sa malayo, ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang
ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga mapapait na alaala ng nakaraan. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot para kay Amara. Dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong umaga na naghihintay. Isang umagang puno ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na hinding-hindi na muling mag-iiwan sa kanya sa gitna ng bagyo. Ang huling bakas ng pangalang Alcaraz ay tuluyan ng binura ng agos ng panahon at ang natira ay ang isang babaeng nagngangalang Amara. Isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa kawalan ng dilim, kundi sa lakas ng loob na magningning matapos ang pinakamalakas na bagyo. Isang taon na ang lumipas mula ng yanigi ng trahedya at katotohanan ang mga bundok ng Cordillera. Sa kinalalagyan ni Amara ngayon, sa tuktok ng isang luntiang burol na tinatanaw ang payapang dagat ng La Union, ang tanging maririnig ay ang mahinang bulong ng hangin at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang lugar na ito, na dati ay simbolo ng nakaw na yaman ng mga Alcaraz, ay isa na ngayong sentro ng pag-asa, isang foundation na itinayo ni Amara para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa mga sakuna. Dahan-dahang lumakad si Amara patungo sa isang maliit na garden. Huminto siya sa harap ng isang puno ng nara na siya mismo ang nagtanim. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga galos. Wala na ang panginginig. Ang kanyang puso ay payapa na. Tila isang lawa na hindi na nagagalaw ng anumang bato ng nakaraan. Nagawa na ba niyang magpatawad? Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Amara. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na wag ng bitbitin ng galit upang hindi na ito maging hadlang sa kanyang paghakbang. Pinatawad na niya si Gideon, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili sa 5 taon ng pagiging bulag sa maling pag-ibig. Sa isang tahimik na rehabilitation center sa Katimugan, namumuhay si Gideon sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Bagamat habang buhay na siyang nakaupo sa wheelchair, natutunan na niyang hanapin ang kapayapaan sa pagbabasa at sa pagtulong sa kapwa mga biktima ng digmaan sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at donasyon. Ang bawat araw niya ay isang panalangin ng pasasalamat na kahit sa huling sandali, nagawa niyang protektahan ang kaisa-isang liwanag na nagturo sa kanya kung paano maging tunay na tao. Wala na ang general na puno ng pride. Ang natira ay isang lalaking nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng kanyang pagkatalo. Amara, handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation. Lumingon si Amara at nakita si Joaquin. Ang lalaking nahanap siya sa bangin ay siya ring lalaking nananatili sa kanyang tabi hanggang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Lumapit si Joaquin at marahang inakbayan si Amara, isang haplos na puno ng seguridad at tunay na pagmamahal. Sa piling ni Joaquin, natutunan ni Amara na ang pag-ibig ay hindi isang kulungan, kundi isang malawak na langit kung saan malaya kang makakalipad. Ang kwento ni Amara ay isang paalala sa lahat ng mga kababaihan na nakakaramdam na sila ay isang anino lamang sa buhay ng iba. Ang bawat pagguho ng lupa sa ating buhay ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang makita kung gaano katatag ang ating pundasyon. Ang sakit ay pansamantala, ngunit ang lakas na makukuha natin mula rito ay panghabang buhay. Ang buhay ay parang ang mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Kailangang magkaroon ng pagyanig upang makalikha ng mga dakilang bundok. At para kay Amara Liwanag, ang kanyang bundok ay naitayo na. Matatag, mataas, at palaging nasisikatan ng araw. Wala ng ulan na nakakatakot. Wala ng bagyong hindi kayang lagpasan. Dahil sa dulo ng bawat kadiliman, palaging may naghihintay na bagong umaga at isang liwanag na hinding-hindi na muling maglalaho.